Isipin mo na lang yan. Alam kong galit ka sa akin hindi dahil sa mga nagagawa ko, kundi sa mga maling desisyon mong ginagawa at wala kang masisi kundi ako. Pero anak, tandaan mo na yung mga desisyon mong yan mismo magmumulat sa yung tama ang pagdidisiplina ko sa iyo noon. Sadyang gusto mo lang makawala dahil akala mo mahigpit ako. Mauunawaan mo ko kapag naging magulang ka na talaga. Dahil baka maging mas mahigpit ka pa sa anak mo dahil sa mararanasan mong paghihirap. Huwag mong ibahin ang usapan natin. Basta ang alam ko, masama ka pa ring ama. Wala kang kwenta, kaya naging ganito ang buhay ko. Isinusumpa ko na sana maghirap ka. At kung maaari, malumpo ka na lang para mas lalo ka maging walang pakinabang. Ewan ko na lang kung magtiis pa yung babae mo sa'yo kapag nangyari yon. Anak, huwag kang magsasalita ng ganyan. Masama ang nanunumpa ng tao dahil baka ikaw makaranas niyan. Kilabutan ka lalo pat buntis ka. Ayoko may masamang mangyari sa iyo at sa anak mo. Hindi kita tinuruan na maging ganyan. May mga magulang na itinataguyod ang kanilang mga anak ng mag-isa. Sa pagkakataon na yon, isinasakripisyo nila kahit na ang pansarili nilang kasiyahan. Kahit pasabihin ng iba na obligasyon naman nila yon. Katulad ni Romar na siyang tumataguyod sa nag-iisa niyang anak. Ngunit hindi yun makita ng kanyang anak dahil naghahangad pa ito ng sobra. Ito rin ang bagay na magdadala sa kanila sa isang pagkakataon na pareho nilang paghihirapan ang buhay. Magagawa pa kayang magbago ang isang anak o mananatili itong isang alipin ng kanyang pagkakamali? Bakit? Wala namang masama kung doon ako sa bahay ng boyfriend ko matutulog, di ba? Boyfriend ko naman yun. Ang tanda ko na, panay ka pa dyan bawal sa akin. Kung si mami nga, okay lang sa kanya eh. Bakit kasi sa'yo pa ako napunta? Kung pwede namang si mami ang mag-alaga sa akin simula pa ng bata ako. Anong okay sa pagtulog sa bahay ng lalaki ha? 16 years old ka pa lang, Melody. Mag-grade 11 ka pa lang. Alam ko yung mga ganyang edad, mga mapupusok talaga. Dahil napagdaanan ko rin ang ganyang edad. Huwag mo namang sirain kaagad ang buhay mo. Paano kung mabuntis ka ha? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Sa panahon ngayon, ang hirap bumuo ng pamilya. Kung mabuntis man ako, malamang may ama naman yung bata. Hindi naman yun magiging katulad mong tinakasan ng responsibilidad, no? Palibasa, takot ka sa sarili mong multo, kaya ganyan ka mag-isip. Akala mo kasi lahat ng lalaki katulad mo. Hindi mo alam kung ano nangyari noon kaya kami naghiwalay ng mami mo. Wala na akong pakialam doon. Basta, aalis ako ngayon. Hindi ko kailangan ng approval mo. Matanda na ako kaya gagawin ko ang gusto ko. Oh, matanda ka na pala eh. Di pwede mo na pag-aralin at buhayin ang sarili mo. Kailan ka aalis sa bahay ko? Talagang gusto mo akong palayasin ha? Wala pa ako sa wastong edad, kaya may obligasyon ka pa rin sa akin. Baka akala mo makakatakas ka. Pwede pa rin kitang ireklamo dahil gusto mong tumigil magsustento sa akin. Hindi mo na nga ako nabigyan ng maayos na buhay. Gusto mo pang tumigil? Palibasa, may girlfriend ka na. Yung pokpok na bagong lipat doon sa upahan ni na Ate Claire. Wala kang karapatang pagsalita ng ganyan si Monica. Oh, kita mo na? Galit ka kasi totoo. Ipinagpalit mo dun si Mami? Sa ganong klaseng babae pa ha? Alam mong bago kay panganak, hiwalay na kami ng mami mo. Sa akin ka lumaki dahil umalis siya para sumama dun sa kanu niya na hindi rin naman siya pinanagutan nung nabuntis siya. Kaya wag mo sa aking isisi kung anong nangyari sa relasyon namin. Naging mabuting ama ako sa'yo at ginagawa ko ang lahat para lang mabigyan ka ng magandang buhay. Magandang buhay? Maganda na pala to para sa'yo, ha? Nakatira sa maliit na bahay, nag-aaral sa public school, may maliit na baon. Ano? Grabe naman kung yun na pala ang magandang buhay para sa'yo. Alam kong hindi ito yung buhay na gusto mo, pero pinaghirapan ko ito. Hindi lahat ng tao may bahay. Hindi lahat ng bata nag-aaral, may nakakain. Kung tingin mong hindi yan dapat ipagpasalamat, sana tingnan mo yung mga taong pinapangarap yung buhay na meron ka ngayon. Kaya nga gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral eh. Dahil gusto kong mabigyan mo ng magandang buhay ang magiging anak mo. Gusto kong maibigay mo sa kanila yung mga hindi ko naibigay sa'yo.
Pwede bang huwag ka magdrama ngayon? Wala akong panahon dyan sa pinagsasasabi mo. Sana ikaw, una pa lang alam mo na yun. Kung hindi mo rin naman pala kayang bigyan ng magandang buhay ang magiging anak mo, sana hindi mo binunti si Mami, di ba? Hindi mo na nga mabigyan ng buong pamilya, hindi mo pa mabigyan ng marangyang buhay. Buwisit na buhay nga naman, oh! Padabog na lumabas ng bahay si Melody. Hindi na rin siya pinigilan ng kanyang ama sa kung anong balak niyang gawin ng gabing yun. Dahil ilang beses naman na siyang pinagsabihan pero hindi siya nakikinig. Nagpunta ang dalagita sa bahay ng kanyang nobyo. Nakikitira lang ang kanyang nobyo sa bahay ng tiyahin nito at dahil nasa bakasyon ang mga kasama nito, maiiwan lang na mag-isa si James. Kaya siya pinapapunta ron. 8 magkakapatid sina James at siya ang panganay. Parehas silang nag-aaral sa iisang paaralan at ang mga kamag-anak ni James ang tanging nagpapaaral sa kanya. Ang bango mo naman, B. Oh, bakit parang kanina ko pa nakikitang nakasimangot ka? Hindi ka ba masaya sa ginawa natin, ha? Paano kasi? Ayan oh, nakikita ko na naman yung chat ng tatay ko. Nagagalit sa akin. Hindi ako pabayaan sa gusto kong gawin. Gusto ko naman maging malaya, maging masaya sa buhay ko. Sabi ko naman kasi sa'yo na umalis ka dyan sa poder ng tatay mo. Tapos huwag mong pansinin. I-block mo siya para hindi ka na niya makausap. Tapos doon ka na lang sa mami mo. Di ba may kinakasama yung Koreano? Yun nga ang gusto ko. Pero sabi ni Mami, kapag umalis ako dun sa tatay ko, ang swerte naman ng babae niya kasi sa kanya na mapupuntahan lahat ng pera ng tatay ko. Baka hindi na yun magsustento sa akin. Ay, oo nga pala. Kaso kaya mo ba yan na mga 2 years ka pang magtitiis dyan sa paghihigpit sa'yo ng tatay mo? Hindi ko na nga lang siya pinapansin. Bahala siyang magalit. Basta ako, gagawin ko ang gusto kong gawin. Nandiyan naman si Mami eh. Todo support sa akin. Sa mga araw na lumilipas, hindi na talaga nakikinig ang dalagita sa sinasabi ng kanyang ama. Uuwi siya kung kailan niya nais umuwi. Matutulog siya sa bahay ng nobyo hanggang gusto niya. Ilang beses na ring may nangyari sa kanila ng nobyo kahit halos 3 buwan pa lang silang magkarelasyon. Magastos din si Melody at siya ang sumusustento sa kanyang nobyo, lalo na kapag may problema sa kanilang bahay. Dahil nga panganay si James at maliliit pa ang mga kapatid niya, walang ibang maasahan ang kanyang mga magulang maliban sa kanya. Habang magkasama ang dalawa, napansin ni Melody na malungkot ang kanyang nobyo. Hindi mo ba bet ang pares nila rito? Hindi mo na naubos yan oh. Kanina ka pa dyan nakatingin sa phone mo. Ano ba yan? Si nanay kasi buntis na naman. Alam mo naman na yung bunso namin, mag-iisang taon pa lang yun. Oh, bakit parang palaging buntis yung nanay mo? Diba, nung nakaraan narinig ko katawagan nyo ng tita mo at pinapagalitan siya? Yun na nga, kasi si tatay nangangalakal ng basura. Tapos si nanay nasa bahay lang nag-aalaga ng mga bata. Kaso ayun, buntisin talaga siya eh. Ang problema ko, may ubo yung isa kong kapatid. Hindi mabila ng gamot. Nagsabi na ako kay tita kaso sasabay pa sa pakisuyo ko sa kanya dun sa project natin. Sige, gawa natin ang paraan ha. Kung sakali, magkano kaya? Ewan ko ba, baka 2K siguro. Magkikita kami ni Mami bukas kaya magtatanong ako sa kanya. Baka matulungan ka niya. Kung sakali pala na mag-18 ka na at mag-work, parang ikaw na ang sasalo sa lahat, no? Oo, sinabi mo pa. Ako ang panganay eh. Kaya kapag 18 na ako, di na ako mag-aaral. Tatapusin ko lang tong hanggang grade 10 ko. Ilang months na lang naman pagtapos ng moving up natin, 18 na ako. Pwede na ako mag-apply sa mga fast food o kaya maging factory worker. Paano naman tayong dalawa? Bakit? Pwede pa rin naman tayo, di ba? Magtatrabaho lang naman ako dahil kailangan kong tulungan ng pamilya ko. Hindi naman tayo maghihiwalay. Isa pa, para na rin makabukod ako. Tapos kapag may sarili na akong bahay, edi pwede na tayo mag-live-in. Di ba mas magandang plano yun? Ay, oo nga no. Sige, okay lang sa akin yun. Para makaalis na rin ako sa poder ng tatay ko kapag 18 na ako. Ayoko rin naman doon kung sakali man.
Pero kapag may maganda na rin akong work, pwede na tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Masayang nagpaplano ang dalawa sa kung ano ang mangyayari sa kanilang hinaharap. Na tila ba ganun nga lang kadali ang lahat. Kinabukasan, nagkita sina Melody at ang kanyang ina. Dapat ay sa bahay ng ina siya pupunta. Pero sinabi nito sa kanya na kakain na lang sila sa labas para doon nila pag-usapan ang pakisuyo ni Melody. Naku naman anak, alam mo namang wala ako nahahawakang pera sa bahay, di ba? Yung grocery sa bahay, binibili na mismo yun ng asawa ko. Tapos baon ng mga bata sa school, siya rin ang nagbibigay. Napakakuripot noon, sobra. Kailangan pa dun malupit na palusot para lang bigyan ako ng pera. Kailangan pa kapag sinabi kong doon gagamitin ng pera, doon talaga. Palagi pa nang hihingi ng resibo o patunay na hindi ko ginastos sa kung saan yung bigay niya. Ganun po ba? Bakit sobrang higpit naman yan sa'yo? Paano na lang kung bibili ka ng skincare mo? Siya rin ang bibili. Ang hirap nga eh. Kahit ang lola mo nang hihingi ng pera sa akin, hindi ko mabigyan. Akala nila mayaman ako dahil lang sa Koreano ang asawa ko ngayon. Oo, siguro maganda ang buhay ko kasi nakatira ako sa malaking bahay at palaging masarap ang ulam. Pero iba talaga siya pagdating sa pera. Paano po kaya yan? Kasi naaawa ako kay James. Bakit hindi ka kaya manghingi ng pera sa tatay mo? Alam ko may makukuhang bonus yun ngayon ah. Huwag mo sabihin sa akin na ibinibigay niya lahat ng pera niya doon sa babae niya. Ang kapal naman ng mukha nun. Hindi naman po ako bibigyan nun eh. Alam mo naman yun, puro baon lang bigay sa akin. Kulang na nga lang di na ako bigyan ng cash dahil katwiran niya, pinapabaunan niya ako ng pagkain. Ang kuripot naman niyang tatay mo. Ganyan na yan noon pa man kahit mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami. Laging nag-iipit ng pera. Gawan mo na lang ng paraan. Magkatwiran ka na lang sa kanya. Sabihin mo kailangan mo sa school o kaya magpapacheck up ka kamo. Galingan mo na lang. Konting paawa mo lang doon, kakagat na yun. Alangan namang matiis ka niya, di ba? Ikaw na nga lang ang nag-iisa niyang anak. Kung matutulungan lang sana kita eh. Kaso wala rin ako. Hindi alam ni Melody ang kanyang gagawin dahil ilang araw na silang hindi nagkikibuang mag-ama. Para bang nakatira lang sila sa iisang bahay pero hindi sila magkakilala. Kaya naman yung tiisin ni Melody dahil wala rin naman siyang pakialam kung hindi sila magpansinan. Ang mahalaga sa kanya ay ang babaunin niyang pagkain, pati na rin ang perang magagamit niyang pamasahe. Kahit hindi sila nag-uusap na dalawa, alam naman ni Romar ang obligasyon sa anak. Pero dahil kailangan ng dalagitan ng pera para tulungan ng nobyo, isasantabi niya ang inis niya sa kanyang ama. Tay, kumain ka na? Oo, kanina pa. Kumain ka na dyan, aalis na ako. May pera ka pa ba, Tay? Pera? Para saan? May babayaran kasi kami sa school. Kailangan ko ng 2K. Anong babayaran mo? Ang laki naman yata niyan. Di ba nagbigay ako para dun sa project nyo? Meron kasi kaming ambagan sa school. Mababa na nga yun eh. 4K nga dapat yun pero napakiusapan ko na kung pwede bang 2K na lang muna ang ibabayad ko. Wala naman akong maipon kasi wala naman kayong extra na perang binibigay sa akin. Sakto lang sa pamasahe ko. Kailan mo kailangan? Ako na lang ang magpapadala. Kaninong teacher mo ba ibibigay? Wag na, ako na lang ang magbibigay. Bukas na sana eh. Oo sige, mamayang gabi bibigay ko sa iyo yung pera. Alis na ako. Lock mo na lang ang pinto tapos magbukas ka ng ilaw sa kusina. Hindi ko pa alam kung anong oras ako makakauwi. Sige, pero siguraduhin mong may dala kang pera ha. Kailangan ko na bukas. Hindi nagbigay pa ng pansin ang dalagita sa kanyang ama matapos niya itong mahingian. Nang kinagabihan na yon, nagbigay naman ng pera ang kanyang ama kaya may naibigay siya sa kanyang nobyo. Dahil nakuha na niya ang nais niya, balik na naman sila sa walang kibuan ng ama. Pakiramdam ni Melody, mas madali naman talaga kapag ganun silang dalawa. Hindi na niya kailangan pang magkwento sa ama. Hindi na rin siya makakarinig ng kung ano-anong sermon mula rito.
Hanggang sa isang araw, nalaman na lang ng kanyang ama ang dahilan kaya siya nanghingi ng pera. Kaya pagka-uwi niya, agad siyang kinausap nito. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Ikaw pa talaga nagbibigay ng pera sa lalaki mo? Sinasabi ko sa'yo, Melody ha, makipaghiwalay ka sa lalaking yon. Ano bang problema mo kay James? Maayos siyang lalaki. Maayos na lalaki? Tingin mo ba may maayos na lalaking manghihingi ng pera sa girlfriend niya? Anong klaseng lalaki yun? Nasisikmura niyang babae yan nagbibigay sa kanya sa halip na dapat siyang magbigay sa'yo? Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng boyfriend ko. Malamang tutulungan ko siya. Ano ba naman yung 2K? Ikaw nga nagbibigay ka ng pera sa babae mo na mas malaki pa dyan. May narinig ka ba mula sa akin? Ha? Wala naman, di ba? Kaya ganun lang din yun. Magkasama kami sa kahit na anong hirap. Magkaiba tayo ng sitwasyon. Kung nagbibigay man ako ng pera kay Monica, pinaghirapan ko yun. Ikaw, nagbibigay ka ng pera sa lalaking yun galing sa pera ng magulang mo. Siya ang lalaki. Dapat siyang nagpapakahirap. Ngayon pa lang nakikitaan ko na yan na hindi kayang obligasyon niya. O paano kung maging mag-asawa na kayo, ha? Aasa yan sa'yo dahil sinasanay mo siyang binibigyan mo ng pera. Ang lalaki yan dapat may obligasyon para sa'yo. Hindi ikaw ang bubuhat ng obligasyon niya. Para maliit na bagay lang gusto mo pang palakihin. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Hayaan mo, kapag may trabaho na ako, babayaran ko lahat yan. Huwag ka mag-alala. Isinusumbat mo sa akin lahat, di ba? Oh, ano pa bang gusto mo? Mahal yung gatas ko ng baby pa ko? Pinambili mo ng diapers ko? Yung pinambayad mo ng tuition ko? Lahat ng gastos mo sa akin? Sige, ilista mo yan. Kwentahin mo. Tapos uunti-untiin kong bayaran kapag nakapagtrabaho na ako. Para matapos na yung mga hinaing mo sa buhay mo. Hindi ko sinabing babayaran mo lahat ng mga nagastos ko sa'yo. Ang gusto kong maintindihan mo, hindi mo kargo ang lalaki mo. Obligasyon kong ibigay sa'yo ang pangangailangan mo, pero hindi ko obligasyon buhayin ang lalaking yun. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si James. Ang kapal ng mukha mo, akala mo kung sino ka magsalita dyan? Bakit? Akala mo ba mabuti kang ama? Ha? Kung sana mabuti kang ama, hindi mo hinayaan na wala akong nanay. Kung hindi ka nakipaghiwalay kay mami, sana maayos ang buhay natin. Kaso wala eh. Ikaw na nga ang nakabuntis sa kanya nung 16 pa lang siya. Ang lakas pa ng loob mong iwan siya. Kung yan ang kwento sa'yo ng mami mo, wala akong magagawa. Hindi ko siya iniwan. May mga sakripisyo rin ako para sa inyo. Siya ang kumawala sa pamilya natin dahil gusto niyang magbuhay dalaga. Oo, inaamin ko na may kasalanan ako dahil nabuntis ko nga siya na maaga. Pero handa naman akong panagutan siya. Pero siya ang may ayaw eh. Hindi ko siya pinilit manatili sa pamilya natin. Dahil kung gusto niyang buo tayo, sana nanatili siya. Eh kasi, sino ba naman babae ang gugustuhin maging asawang isang tulad mo? Wala kang kwentang lalaki. Wala kang kwentang ama. Kung wala akong kwentang ama, sana kung saan-saan ka na napunta ngayon. Sana wala ka sa poder ko. Sana hindi ka nakakapag-aral dahil pinabayaan kita. Pero hindi naman, di ba? Ikaw ang nag-iisip niyan dahil lang sa kung ano-anong naririnig mong sinasabi ng mami mo. Utang na loob, Melody. Kung tingin mo hindi ka na masaya sa bahay na to kasama ko, hindi rin kita pinipilit na manatili rito. Lumayas ka kung gusto mo. Buhayin mo ang sarili mo. Total gusto mo malaman kung ano bang buhay nang wala ko eh, di ba? Sige, maluwag ang pinto ng bahay ko. Umalis ka kung gusto mo. Makipagtanang ka. Sirain mo ang buhay mo. Pero ito ang tatandaan mo ha. Kung ano mang desisyon na gagawin mo sa buhay mo, hindi ko nakasalanan yun. May sarili kang pag-iisip. May sarili kang desisyon. Tama man yan o mali, ikaw ang haharap niyan. Baka dyan mas matuto ka para malaman mo kung gaano ba talaga kahirap ang buhay. Kita mo na? Pinapalayas mo ko dahil gusto mong iuwi rito yung Monica na yon. Ano? Magiging happy family kayo? Wow! Ang lupit mong tatay! Iiwasan mo ang responsibilidad mo sa akin para lang buhayin ang anak ng iba. Napakagaling mo! Sa ayaw at sa gusto mo, patitirahin ko rito si Monica. Gagawin ko! Bahay ko to!
Ako ang nagpundar nito. Kaya ako ang magdidesisyon kung sino ang titira dito. Wala kang kwentang, ama! Buwisit ka! Pinapakita mo lang lalo sa akin na dapat hindi ka ginagalang. Sana hindi na lang ikaw ang naging tatay ko. Baka sakaling maging masaya pa ako eh. Alam mo bang kinakahiya kita? Kapag may nagtatanong sa akin kung nasa ng tatay ko, lagi kong sinasabi na patay na siya. Dahil ayokong ipakilala ka sa kanila. Nakakahiya! Baka pagtawanan pa nila ako. Mas mabuti pang patay ka na sa kwento ko kesa naman makita nila kung gaano kamiserable ang buhay ko dahil lang sa kasama kita. Wala akong pakialam sa kwento mo. Yan naman talagang pinaparamdam mo sa akin simula pa noon eh. Hindi ko alam kung anong mali kong nagawa sa'yo. Siguro kasi mahigpit ako? Sino ba namang ama ang hindi maghihigpit sa anak niyang babae, ha? Lalo na kayong mga kabataan para kayong mga pakawala. Ayoko lang danasin mo ang paghihirap ng pagiging batang ina. Dahil kung ikaw sa sarili mo hindi mo naranasan ang magandang buhay, hindi mo rin yun maibibigay sa anak mo. Tandaan mo yan! Ako, kapag naging isang magulang ako, sisiguraduhin ko na hindi matutulad ang anak ko sa nangyari sa akin. Buo ang pamilya namin at may responsableng ama. Hindi ako hahanap ng lalaking kagaya mo. Tandaan mo rin yan! Mahirap magsalita ng tapos, Melody. Hindi ako hihiling ng kahit na anong masama tungkol sa'yo. Pero alam kong darating ang araw na maiintindihan mo rin ako. Pero sana sa araw na yun, hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi na naghintay pa ng salita si Romar. Agad na siyang nagtungo sa kanyang kwarto habang bitbit ang sama ng loob sa kanyang dibdib. Palagi na lang silang nagtatalo ng kanyang anak. Ayaw niya ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Melody, pero alam niyang kahit naman anong gawin niya, hindi niya mababago ang isip ng anak. Ang tanging makakakita lang ng mali niyang ginagawa ay si Melody lamang. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na pinaghahandaan ni Romar ang anak niya ng babaunin nito. Nagluluto siya ng makakain nila pero hindi na katulad noon na nakahanda ang pagkain sa baunan ng dalagita. Bakit wala pa akong baon? Meron na akong niluto dyan. Ayusin mo na lang. Aalis na ako. Ganun lang yon? Hindi mo ilalagay sa baunan ko? Oh, akala ko ba kaya mo na ang sarili mo? Bakit pati paghahanda ng babaunin mo kailangan ko pang asikasuhin? Kaya mo na yan. Dapat matuto kang wala ako. Doon mo masasabi sa sarili mong hindi mo na talaga ako kailangan. Pati responsibilidad sa pag-aalaga sa anak, hindi pa magawa. Ay, anong klaseng tatay yan? Hindi na kumibo pa si Romar. Umalis siya ng bahay para pumasok sa trabaho. Si Melody naman, inasikaso ang kanyang sarili dahil sa tagal niyang maghanda ng babaunin niya at sabayan pa ng pag-aasikaso sa sarili, late siyang nakarating sa kanilang paaralan. Dahil doon ay napagalitan siya ng kanilang guro. Nang matapos ang klase, nagkita ang magkasintahan at inilabas ng dalagita ang lahat ng hinanakit niya tungkol sa kanyang ama. Diba? Kung ikaw ba naman matinong tatay, hahayaan mo bang mahirapan ang anak mo? Nakakainis na siya eh. Ewan ko ba? Kaya siguro iniwan ni mami yun eh. Kasi alam niyang wala talaga siyang kwentang lalaki. Buisit! Ano ba, Bi? Kumalma ka lang, okay? Tignan mo, stress na stress ka na. Kumukulubot na yung noo mo. Baka mamaya maaga kanyang tumanda. Ay, kasi naman yung lalaki na yun eh. Walang ibang dulot sa akin kundi ang sama ng loob. Wala na siyang pinakitang maganda sa buhay ko. Hindi na talaga ako makapaghintay na umalis sa bahay niya at magsama na tayong dalawa. Hayaan mo, mangyayari din yan. Sa ngayon, magtiis ka munang samahan ng tatay mo, ha? Okay lang yan. Ilang taon na lang naman eh. Ay, sana nga dumating na ang araw na yun. Hindi ko na kayang pagtiisan ng ugali niya. Tapos ang higpit pa. Kailangan kapag gabi na, matutulog na talaga. Hindi pwedeng magpuyat. Papatayin na niya yung wifi kapag 10 PM na. Buksan mo na lang ulit kapag tulog na siya. Hindi ko yun pwedeng buksan. Nasa loob ng kwarto niya yung wifi, no? Lagi pa namang nakalak yung pinto nun. Alam mo, simula nung nakilala niya yung babae niya, mas sumama ang ugali niya.
Ang damot niya ngayon. Ayaw niya akong bigyan ng pera dahil sinasabi niya, binibigay ko lang daw sa'yo. Grabe naman yung tatay mo. Pati pala sa akin ayaw niya. Ay, sa bagay, alam ko naman na ayaw niya sa akin. Ang dami niya kayang sinasabi kapag nakikita niya ako. Nahihiya nga ako kapag nakikita ko siya kasi minamaliit niya ako. Ikaw mahihiya sa lalaki na yun? Ang kapal naman ng mukha niya kung magsasalita siya ng masama tungkol sa'yo. Bakit? Kilala ka ba niya? Ha? Siya nga ang walang kwentang lalaki eh. Walang kwentang tatay. Buwisit siya. Ay, ayan na. Naiinis na naman ako. Bakit parang nito mga nakaraan palagi ka na lang naiinis? I mean, ang bilis mong mainis. Minsan kahit mga kaklase mo bigla mo na lang inaaway. May nararamdaman ka bang kakaiba? Ewan ko. Hindi ko alam. Pero 5 days na akong delayed. 5 days? Normal ba yan? Malamang hindi. Never ako na-delay, no? Medyo kinakabahan nga ako eh. Baka kasi buntis ako. Buntis? Baka naman hindi. Baka ano lang yan. Di ba may ibang dahilan naman kung bakit nade-delay? Sa stress o pwedeng sa stress dahil sa tatay mo. Baka ganun lang. Maghintay ka na lang. Baka magkaroon ka na niyan bukas o kaya ngayong linggo. Paano kung hindi nga ako magkaroon? Hindi ko alam. Huwag mo na lang munang isipin yan. Hindi ka naman siguro buntis, no? Ano ka ba? Kapag 1 month na akong delayed, bumili na tayo ng PT ha? Hindi ka agad nakapagsalita ang kanyang nobyo. Baka sa mukha ni James ang pagkadismaya at ang takot sa posibilidad na buntis nga si Melody. Ilang araw na hindi makausap ng maayos si James dahil patuloy niyang iniisip ang kalagayan ng nobya. Araw-araw din siyang nagtatanong kung dinatna na ba ito. Hanggang sa umabot nga ang 1 buwan pero hindi pa rin nagkakaroon si Melody. May mga nararamdaman na rin siyang pagbabago sa kanyang katawan. Dahil doon, palihim silang bumili ng pregnancy test kit para malaman na kung ano ba ang buong katotohanan. Ano na? Anong nakalagay dyan? Buntis ka talaga? Oo. Ayan o. Ang linaw ng 2 linya, di ba? Ulitin mo. Marami akong biniling PT. Baka mali lang yan. Pang-4 na beses na nating sinubukan. Buntis nga ako. Pare-pareho lang ang lumalabas. Anong gagawin natin? Hindi pwedeng buntis ka. Anong hindi pwede? Buntis na nga ako. Ano pa bang pwede nating gawin? Ayaw mo ba? Magkakaroon na tayo ng anak. Magiging isang masayang pamilya na tayo. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Para namang hindi ka natutuwa sa nangyari. Parehas naman nating ginustong gawin to, di ba? Maging masaya ka naman. Hindi ko alam. Bata pa tayo. Wala pa akong trabaho. Hindi ko pa kayang bumuo ng pamilya. Alam mo naman na mag-18 pa lang ako, di ba? Bata pa yung mga kapatid ko. Walang tutulong sa bahay namin. Ang dami naming problema lalo na sa pera. Ano naman? Pamilya naman natin ang bubuuin natin, di ba? Pinangako mo sa akin na pananagutan mo ko kapag nabuntis mo ko. Ito na yun. Basta ako, sasamahan kita kahit na anong mangyari. Palalakihin natin ang anak natin na may buong pamilya. Pwede mo naman tulungan ng pamilya mo kahit na may anak na tayo, di ba? Saka na lang siguro natin pag-usapan yan. Umuwi ka na sa inyo. May gagawin pa ako sa bahay. Inuutusan pa ako ni Tito na linisin yung sasakyan niya. Bukas na lang natin ulit pag-usapan kung anong dapat gawin. Halata kay James na hindi pa siya handa sa naging resulta ng pagiging mapusok nilang dalawa. Iniisip niya pa lang ang responsibilidad na mapapataw sa kanya kapag nagkaroon sila ng anak, hindi na niya kinakaya. Lalo pat umaasa ang kanyang pamilya na tutulungan niya ang mga ito. Hindi niya yun basta magagawa kung magkakaroon na siya ng anak. Kinabukasan, maagang nagising si Melody. Matagal siyang nakatingin sa salamin habang pinagmamasdan ang kanyang tiyan. Hindi pa naman yon halata pero iniisip na niya ang magiging magandang buhay niya kasama ang kanyang anak.
Iniisip niya ang buong pamilyang maibibigay niya rito. Pamilya na hindi niya naranasan. Ilang sandali pa, narinig niya ang kanyang ama na kumakatok sa kanyang pinto. Inis niyang pinagbuksan ito. Mag-grocery ako. May ipapasabay ka bang ipapabili? Wala naman. Siguro sabon at shampoo na lang. Napkin mo, hindi na? Baka ubos na yan kasi yung maliit lang nabili ko last time. Baka magkaroon ka ngayon. Hindi na. Marami pa ako rito. Ha? Sigurado ka ba? Oo nga, di ba? Yun na yung sinabi ko. Kailangan pa magtanong ng paulit-ulit eh. Sige na, dalian mo lang at aalis din ako. Magkikita kami ni James dahil may mahalaga kaming pag-uusapan. Kahit na may pagtataka sa mukha ng kanyang ama, umalis ito. Ilang oras lang din, pagbalik niya ay may dala siyang mga prutas. Nagluto na rin kaagad si Romar. Para bago umalis ang anak, ay makakain na muna ito. Si Melody naman, panay ang tawag sa kanyang nobyo para tanungin kung anong oras ba sila magkikita. Pero walang nagiging tugon si James. Kagabi pa yon hindi nagpaparamdam sa kanya. Iniisip na lang ni Melody na baka naghahanda ang kanyang nobyo para sa pagsasama nila sa iisang bubong, katulad ng ipinangako sa kanya nito noon. Ilang sandali pa, nang makatanggap ng mensahe ang dalagita at sinabi na pumunta na lang siya sa bahay ng nobyo, agad na rin siyang naligo at nag-ayos. Luto na ang almusal. Kumain ka na muna bago ka umalis. Hindi na. Doon ako kina James kakain. Aalis na ako. Sigurado ka ba? Ang sarap pa naman ang niluto ko. Paborito mo to eh. Sinigang na baboy. Ayoko nga kumain, di ba? Ikaw na lang. O kaya tirhan mo na lang ako para mamaya pag uwi ko. Alis na ako. Ano ba naman yan? Anong amoy yun? Bakit ang baho? Mabaho? Wala namang mabaho rito ah. Ang bango kaya, amoy lemon. Naghiwa ako ng lemon kanina kasi inilagay ko sa pitchel. Ang baho talaga. Itapon mo na nga yun. Nakakadiri. Ano bang nangyayari sa'yo? Buntis ka ba? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? May mabaho lang dito sa bahay buntis agad. May napapansin ako sa'yo nitong mga nakaraang araw pa. Alam kong delay ka. Dahil ako nagtatapon ng basura sa CR. Wala akong napapansin na ginamit mo. Ano? Buntis ka na talaga? Ano naman kung totoo? Ha? Diyos ko naman, Melody. 16 years old ka pa lang. Tingin mo ba makakaya mo mag-alaga ng anak mo kung sarili mo nga hindi mo maalagaan ng maayos? Bakit mo ba ako sinisigawan, ha? Kung buntis man ako, wala namang masama doon. Malamang babae ako. Kaya naman namin to ni James. Halika, magpupunta tayo ng ospital para malaman natin kung totoo bang buntis ka. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, nasasaktan ako. Oo na, buntis ako. Diyos ko po, ano bang pagkukulang ko sa yung bata ka? Bakit naman ganyan ang ginawa mo sa sarili mo? Ang taas ng pangarap ko para sa'yo dahil ayaw kong mag-aya ka sa nangyari sa mami mo. Nak, bakit naman ganyan? Wala namang masama kung nabuntis ako. Hindi lang naman ako 16 years old na nabuntis, diba? Ang iba naman nagagawa nilang buhayin ng anak nila at mabigyan ng magandang buhay. Hanggat alam kong mahal ako ni James at handa siyang magpakatatay sa anak namin, hindi ko ikahihiya tong pagbubuntis ko. Anong magandang buhay ang maibibigay sa'yo ng lalaking yun, ha? Kung siya nga hirap na sa buhay niya tapos dadagdag pa kayo ng anak mo? Tingin mo ba kaya niyang mapakain ka ng 3 beses sa isang araw? Kaya ba niya ang gasto sa bata? Kung alam mo lang kung gaano kamahal ang magpalaki ng anak. Parehas pa kayong walang trabaho. Tapos yung magiging asawa mo, may mga kapatid pang bubuhayin. Mukhang yung magiging anak nyo kasabay pa ng nanay niyang isisilang yung bunso nilang kapatid. Tingin mo kaya niyang sustentuhan ang lahat? Kaya namin basta magtutulungan kami. Basta alam ko mahal namin ang isa't isa. Kaya namin to para sa pamilyang pinapangarap namin. Anak, ang pagbuo ng pamilya, hindi lang yan para sa pagmamahal. Hindi sapat na mahal nyo lang ang isa't isa para mabuhay kayo.
Kaya nga kita pinag-aaral, di ba? Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan at ang magandang kinabukasan na yun ang magiging susi para mabigyan mo rin ng magandang buhay ang magiging anak mo. Pero paano mo yun magagawa ngayon kung hindi ka pa tapos ng grade 10 mo? Buntis ka na! Huwag mo akong pakialaman, okay? Hindi naman ikaw ang ginugulo ko para sa anak namin eh. Kaya namin to. Kapag nakapanganak na ako, pwede naman ako maghanap ng trabaho. Mabibigyan pa rin naman ng magandang buhay ang anak namin. Huwag mong pangunahan ng desisyon ko sa buhay. Hindi mo alam kung ano ang mga plano namin. Tila ba gumuho ang mundo ni Romar nang marinig niya ang mga salitang yon mula sa kanyang anak. Nawala na siya ng pag-asa na pakikinggan pa siya nito. May desisyon na si Melody at kahit na ano pang sabihin niya, yun pa rin ang pipiliin ng kanyang anak. Kaya sa halip na paghigpitan pa ito, hinayaan na lang niyang gawin ni Melody ang sa tingin niya ay tama. Ilang linggo pa ang lumipas, tumigil na sa pag-aaral ang dalagita dahil kailangan niyang bantayan ang kanyang kalusugan para sa kanilang anak. Huminto rin si James sa pag-aaral para maghanap ng trabaho. Naging kargador siya sa palengke at kakarampot na pera lang ang kinikita niya. Hanggang sa nagpasya ang dalawa na magsama na sila dahil nagpupumilit si Melody na dapat ay sa iisang bahay na lang sila nakatira. Gurado ka ba ron? Oo, para hindi na rin ako mahirapan na palagi ako nagpupunta sa bahay nila. Para doon na lang ako. Pwede naman kayo rito. Para kahit paano mababantayan kita. Hindi na. Kaya nga ako aalis dahil ayoko makasama ka. Sige na, okay na muna tong dala kong gamit. Saka ko na lang kukunin yung iba kapag lilipat na kami ng bahay. Magpadala ka na lang sa akin ng pera bilang sustento mo. Dahil wala pa naman akong 18 years old, hindi pa pwedeng masolo ng babae mo ang lahat ng pera mo. Hindi na pinigilan ni Romar ang anak. Makikitira sina Melody at James sa bahay ng tiyahin ng binata. Nakiusap na si James kaya pumayag naman ito. May hiwalay na maliit na kwarto naman ng binata at ipinangako niya na kapag nakaipon siya ng pera, lilipat sila sa mas maayos na paupahan. Unang araw pa lang ni Melody, pinaglinis na siya ng bahay. Siya ang naghugas ng mga plato pero ang dami niyang nabasag dahil hindi siya marunong sa gawaing bahay. Galit na galit ang tiyahin ni James kaya pag-uwi nito ay pinagalitan ng binata sa ginawa ng kanyang nobya. Sa hindi nga ako marunong maghugas ng plato Bakit kasi ako ang gagawa nun? Sa bahay nga namin di ko ginagawa yun, kahit magluto. Nagagalit si tita kasi pati yung sinaing mo hilaw na sunog. Hilaw sa ibabaw pero sunog sa ilalim. Nagsorry na lang ako. Wala ka bang ibang alam na gawaing bahay? Wala. Bakit kasi ako ang gagawa nun? Hindi ba sila marunong? Bi, nakikitira lang tayo sa bahay nila. Kahit noon pa akong tagalinis dun. Ang galing naman nila, no? Gagawin nila akong katulong, ha? Hoy, sa bahay namin ni minsan hindi ako pinaglinis, no? Tapos kanina, gusto pa atang ako pa maglinis ng CR. Ayoko nga ng ganun. Ano, kukuskusin ko yung inidoro? Yak, kadiri! Dahil dito ka na nakatira, hindi ka na pwedeng maging buhay prinsesa. Kahit pa sabihin mong buntis ka. Kasi nakikitira pa rin tayo sa bahay nila. Sila nagbabayad ng bills tapos hindi naman ako masyadong makaambag sa pagkain. Intindihin mo na lang, Bi. Kailangan mong makisama sa kanila dahil wala pa tayong sariling bahay Kahit na ayaw ni Melody maglinis ng bahay, ginawa niya yon. Kapag naaabutan siya na nagpapahinga, pinaparinggan siya. Muntikan pa niyang makaaway ang anak ng tiyahin ni James dahil masyado itong maldita sa kanya. Ang daming inuutos. Inis na inis si Melody dahil hindi siya sanay na inuutusan siya. Minsan, kahit na gusto niya ang pagkain, hindi siya binibigyan. Nakakabili lang siya ng gusto niya kapag nagpapadala ng pera ang kanyang ama. Pero lingguhan ito kung magbigay ng pera at sapat lang yon para sa pagkain niya. Isang araw, hindi na napigilan ni Melody na makaaway ang pinsan ng nobyo. Nakasagutan niya ito
dahil inuutusan siyang lumabas ng bahay at bumili ng merienda nito. Mainit sa labas kaya ayaw ni Melody. Dahil doon, halos magkagulo sila sa loob ng bahay. Mabuti na lang at naawat ng tiyahe ni James at nakaramdam ng kaunting konsiderasyon sa kanya dahil buntis siya. Ayoko na rito. Bakit kasi ganyan sila? Di, tiisin mo na lang. Wala rin naman tayong magagawa eh. Inuutusan niya akong lumabas eh. Ang init kaya. Paano kung mangitim ako? Saka panay siya utos sa akin, di naman niya ako katulong, no? Wala ba siyang paa? Hindi niya ba kayang lumabas? Ha? Ganyan talaga yung pinsan ko. Dati kasi may yaya siya pero nag-resign na. May yaya naman pala siya eh. Sana kumuha na ulit sila. Hindi pwede kasi dagdag expenses nila. Tapos itong kwarto natin sa yaya to. Kapag nag-hire sila, saan tayo matutulog? Dati nung mag-isa lang ako sa sofa ako natutulog, di ba? Alam mo naman yun. Naiyak na lang lalo ang dalagita dahil hindi yon ang buhay na gusto niya. Hindi yon ang inaasahan niya pero yon ang nararanasan niya. Dahil nagkaroon na sila ng alitan ng pinsan ng nobyo, hindi na natahimik ang kanyang buhay. Kaya lumapit na siya sa kanyang ina para humingi ng tulong. Sige na, Mami. Ayoko na dun. Malaki naman ang bahay niyo, di ba? Pwede naman kahit isang room lang. Yung maliit lang. Alam mo naman na ayaw ni Koreano na may ibang nakikitira sa bahay, di ba? Anak mo naman ako eh. Hindi naman ako ibang tao. Kahit na. Pasensya ka na. Tiisin mo na lang doon. Humingi ka na lang ng tawad sa pinsan ng boyfriend mo. Wala ka namang magagawa eh. Ikaw kasi, bakit kasi nagpabuntis ka? Ipalaglag mo na lang kaya yung bata. Ayoko. Anak ko to. Bata ka pa naman. Pwede ka pang magkaanak ulit. Balik ka sa tatay mo. Kasi kung ako lang ang masusunod, pwede ka sa bahay. Kaso yung asawa ko, ayoko naman na mag-away kami. Kung kaya mo namang ipalaglag ang anak mo, gawin mo na lang. Mahirap kasi yan, lalo na kung wala namang maibibigay na magandang buhay ang tatay niyan. Bakit kasi ganito nangyari sa buhay ko eh? Buwisit kasi yung tatay ko. Kung sana naging maayos lang siyang ama, hindi naman ako magkakaganito eh. Napariwara ang buhay ko dahil sa kanya. Yung tatay mo, yun, maraming pera yun. Ano, papayag ka ba na ititira niya ang bagong asawa niya dun sa bahay niyo habang ikaw walang matirhan? Huwag kang papayag. Kasama pa nun ang anak ng babae. Ikaw ang tunay na anak tapos aalagaan niya, anak ng iba? Ipaglaban mo kung anong karapatan mo. Sinulsulan ng kanyang ina si Melody at dahil sa mga sinabing yun ni Cecil, sumang-ayon naman ang kanyang anak. Nagpunta si Melody sa bahay ng kanyang ama kung saan naabutan niya itong kasama nga si Monica at ang anak nito. Tila ba isang masaya at kumpletong pamilya sila. Nakakaramdam ng selo si Melody dahil para bang hindi na siya kailangan ng kanyang ama. Oh, nak, napadalaw ka rito. O tara, sakto, nagluto si Monica ng merienda. Ginataang bilo-bilo. Halika, pasok ka. Oh, ikaw lang ba mag-isa? Nasaan si James? Anong ginagawa ng babae na yan dito? Kasama niya pa yung timawa niyang anak. Paalisin mo nga yan. Nakakapikon makita yung anak niya. Ang pangit. Ang laki ng mata tapos dapa pa ang ilong. Ano ba, Melody? Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng bata. Ilang taon pa lang yan, 8 years old pa lang. Matuto kang ang isipin muna yung ilalabas mo salita sa bibig mo. Pinag-isipan ko yun. Bakit nga ba nandito yan sila? At bakit hindi? Dito na sila titira sa bahay. Ah, so hinintay mo lang talaga akong umalis para itira mo sila rito, no? Kaya pala hindi mo ako pinigilan, ha? Bakit kita pipigilan? Di ba ikaw ang may gustong sumama sa boyfriend mo? Bahay ko to. Kung gusto kong bumuo ng sarili kong pamilya, gagawin ko. Pero may obligasyon ka pa rin sa akin. Anong klaseng tatay ka? Pinabayaan ba kita? Di ba nagpapadala ako ng pera sa'yo? Akala ko ba kaya kang buhayin ni James?
Bakit parang kasalanan ko pa ngayon na nabuntis ka niya? Bubuo kayo ng sarili niyong pamilya. Dapat kayo magsasakripisyo para sa anak niyo. Yun ang tunay na pagbuo ng pamilya. Buwisit ka! Ikaw ang may kasalanan kaya naging ganito ang buhay ko. Kung naging maayos ka lang sanang tatay, masaya ako. Hindi ako mabubuntis kaagad. Hirap na hirap ako doon sa bahay ng tita ni James kasi ginagawa nila akong katulong doon. Paano kung magiging walang kwentang ama? Kung ibinibigay ko sa iyo ang kalayaan na gusto mo, di ba nung pinipigilan kita matulog sa bahay ng boyfriend mo, nagagalit ka kasi mahigpit ako? Ngayon naman na hinahayaan na kita magsama kayo, magagalit ka pa rin sa akin? Sinabi ko na sa'yo, mahirap ang buhay para sa ganyang edad at ikaw ang nagdesisyong harapin yan. Kaya hindi mo ko masisisi sa anumang nangyayari sa'yo. Desisyon mo yan. Dapat matuto kang panindigan yan. Ayan, sa ganyang ginagawa mo, mas lalo mong pinapatunayan na tama ngang umalis ako sa poder mo. Dahil wala kang malasakit sa anak mo. Isipin mo na lang yan. Alam kong galit ka sa akin hindi dahil sa mga nagagawa ko, kundi sa mga maling desisyon mong ginagawa at wala kang masisi kundi ako. Pero anak, tandaan mo na yung mga desisyon mong yan mismo ang magmumulat sa iyong tama ang pagdidisiplina ko sa iyo noon. Sadyang gusto mo lang makawala dahil akala mo mahigpit ako. Mauunawaan mo ko kapag naging magulang ka na talaga. Dahil baka maging mas mahigpit ka pa sa anak mo dahil sa mararanasan mong paghihirap. Huwag mong ibahin ang usapan natin. Basta ang alam ko, masama ka pa ring ama. Wala kang kwenta, kaya naging ganito ang buhay ko. Isinusumpa ko na sana maghirap ka. At kung maaari, malumpo ka na lang para mas lalo ka maging walang pakinabang. Ewan ko na lang kung magtiis pa yung babae mo sa'yo kapag nangyari yon. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Masama ang nanunumpa ng tao dahil baka ikaw ang makaranas niyan. Kilabutan ka lalo pat buntis ka. Ayoko may masama mangyari sa iyo at sa anak mo. Hindi kita tinuruan na maging ganyan. Aleche! Agad na umalis si Melody. Nagtangka pa ang kanyang ama na pigilan siya pero hindi na niya ito kinausap pa. Ang tanging nasa utak lang ng dalaga ay ang panunumpa at pagmumura niya sa kanyang ama. Kay Romar na niya isinisi ang lahat ng nangyayari sa kanya. Kung bakit siya nabuntis ng maaga at kung bakit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ayaw niyang tanggapin sa kanyang sarili na siya talaga ang may maling nagawa. Hindi na kaya pa ni Melody na makisama sa mga kamag-anak ni James pero wala siyang magawa dahil wala naman din siyang pupuntahan. Kahit pa magmakaawa siya sa kanyang ina, hindi siya kayang patirahin sa bahay nito. Maaari naman siyang manuluyan sa kanyang ama ngunit ayaw niya itong makasama sa iisang bahay, lalo na ang bagong kinakasama ng ama. Ilang araw pa ang lumipas, nagkakalabuan na rin silang dalawa ni James. Lalo pat may dumagdag na problema sa bahay ng binata at kailangan niyang ipadala roon ang perang kinikita niya kahit maging ang pera ni Melody na galing sa kanyang ama. Naiinis na rin ang mga kasama nila sa bahay dahil nagiging mas maarte palalo si Melody, lalo na at naglilihi na rin ito. Ilang beses niyang naririnig ang tiyahin ng nobyo na sinasabing lumipat na sila ng bahay. Pero nagmamakaawa si James na wag muna dahil wala silang mapupuntahan. Isang gabi, nagising ang dalagita at naabutan ang nobyo na nakatulala lang habang nakaupo. Bi, ayos ka lang ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kulang yung sinasahod ko, wala naman akong makuha matinong trabaho ngayon. Kailangan sa bahay ng pera eh. Kasi di ba buntis din si nanay. Tapos yung kapatid kong 13 years old buntis din. Tapos yung asawa niya tambay na lasenggo. Walang may pantutustos sa kanya. Lahat na nagsabay-sabay na. Hala, bakit naman ganun? Akala ko ba nag-aaral yun? Huminto na yun sa pag-aaral kasi nga wala kami maipampapaaral sa kanya. Hindi ko na alam, naguguluhan na ako sa buhay ko. Tapos binubuliglig pa ako ni tita. Gusto na tayong palayasin dito. Hindi ko na alam kung saan tayo pupunta.
Bakit naman kasi ganyan ang ugali ng mga yan eh? Umuwi ka na lang kaya sa inyo. Baka tama nga ang mami mo. Ipalaglag mo na lang ang bata. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Anak natin to, tapos gusto mong ipalaglag ko? Nababaliw ka na ba? Eh wala naman tayong maipambubuhay dyan eh. Hindi ko kayang responsibilidad. Hindi ko kayang pagsabay-sabayin lahat. Wala akong natapos, wala akong makukuha magandang trabaho. Kung ipagpapatuloy natin yung bata, alam nating mas lalo tayong mahihirapan. Kapag nanganak ka na, ano nang mangyayari sa atin? Hindi ka rin naman pwede magtrabaho dahil wala ka pa sa wastong edad. Tapos wala ka rin namang natapos, di ba? Kahit yung grade 10 mo, hindi mo naman natapos eh. Yung mga kasabayan natin, ayun, nag-moving up na. Malaking pagkakamali lang yung bata na yan. Kaya hanggat kaya pa maagapan, ipalaglag mo na yan. Hindi ako papayag! Anak ko to! May plano tayo sa buhay. Kaya naman natin to dahil mahal natin ang isa't isa eh. Bata pa tayo. Hindi natin kayang mabuhay ng tayong dalawa lang. Hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handang magkaroon ng pamilya. Please lang, tanggalin mo na ang batang yan. Hanggat maaga pa. Hanggat pwede pa. Ayoko! Hindi ko kayang gawin yun. Bakit si Mami? Nanganak naman siya nung 16 pa lang din siya. Okay naman ako. Magkaiba kayo ng mami mo. At magkaiba kami ng tatay mo. Oo, alam ko naman na magkaiba kayo ni tatay. Dahil yung tatay ko walang kwenta. Hinayaan niya lang na maghiwalay sila ni Mami. Tapos ako hinayaan niya lang mahirapan sa buhay. Ikaw, iba ka sa kanya kasi maganda ang plano mo para sa anak natin, di ba? Hindi tayo maghihiwalay dahil gusto mong buo ang pamilya natin. Dahil ayoko maranasan ng anak ko ang naranasan ko. Maaayos natin ang lahat. Pasensya ka na, Abi. Pero ayoko na. Hindi ko na rin kaya magstay sa relasyon natin. Pagod na ako sa lahat. Hindi ko kayang panindigan yung bata. Hindi ko pa kayang maging ama sa ngayon. Kasi hindi mo pa yan naisisilang, hirap na ako eh. Paano pa kung mailabas mo na yan? Itigil na natin tong relasyon natin. B, please. Parang awa mo naman. Huwag naman ganito ang gawin mo sa akin, oh. Huwag mo ko ipagtabo yan. Gusto ko buo ang pamilya natin. Huwag mong hayaan na lumaki ang bata na hindi buo ang pamilya niya. Kaya nga ipalaglag mo na lang yan para hindi niya na maranasan ng sirang pamilya. Kasi ako hindi ko na talaga kayang panagutan yan. Umuwi ka na sa mga magulang mo, ayoko na. Gusto ko lang makipaghiwalay sa'yo. Ilang beses pang nagmakaawa si Melody sa kanyang nobyo pero tila babuo na ang desisyon nitong makipaghiwalay sa kanya at ang pagkumbinsi sa kanya na ipalaglag ang kanilang anak. Kinaumagahan, nang magising si Melody, wala na ang kanyang nobyo. At ang sabi ng tiyahin nito, umalis na raw si James at hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Pinapalayas na rin siya dahil wala na siyang rason para manatili roon. Teka, sandali lang. Dahan-dahanin niyo naman ang gamit ko. Kailangan ba talagang itapon niyo? Hindi siya pinakinggan ng mga yon. Basta na lang itinapon sa labas ang mga gamit niya at siya na ang nag-isa-isang pulutin yon. Hindi mawari kung nais bang maiyak ng dalagita o nais niyang manggalaiti sa galit. Sinubukan niya ring tawagan si James pero hindi na ito sumasagot sa kanya. Kahit tawagan niya ang mga magulang ng nobyo, wala silang maiturong lugar kung nasaan ang binata. Ano ba naman, James? Nasaan ka na ba? Bakit mo naman ginawa sa akin to? Mukha akong kawawa rito sa kalsada. Nakakahiya. Nakatingin silang lahat sa akin. Ano bang mali kong nagawa sa buhay ko at nagkakaganito ako? Habang naglalakad ang dalagita sa gilid ng kalsada, may isang mabilis na sasakyan ang paparating sa pwesto niya. Nakaiwas naman siya pero malakas pa rin ang pagtilapon niya sa gilid kaya nahulog siya sa maliit na uwang ng kanal. Isang paa niya lang ang lumusot pero ramdam niyang may bakal na bumaon sa kanyang binti bago unti-unting namanhid yun.
Humingi ng tulong ang dalaga. Nagkagulo naman ang mga taong nakakita sa kanya pero hindi na nila nahabol pa ang sasakyan na muntikan ng makabangga sa dalagita. Matagal bago narespondehan si Melody dahil hindi siya maaaring basta na lamang hugutin sa pagkakahulog niya sa kanal dahil may nakabaong bakal sa kanyang binti. Nang madala siya sa ospital, iyak lang siya ng iyak. Ang daming bumabagabag sa utak niya at isa na sa iniisip niya ay ang kanyang anak. Nang araw din na yon, tinawagan niya ang kanyang ina para puntahan siya. Pero ang sabi lang nito sa kanya ay hindi siya pinayagan ng kanyang asawa dahil walang magbabantay sa mga anak nila. Kaya walang nagawa ang dalagita kundi tawagan ang kanyang ama. Agad namang napasugod ang kanyang ama sa ospital at inasikaso siya nito. Mabuti naman ligtas ang anak mo. Pero medyo magkakaroon ng komplikasyon sa paa mo. Baka matagalan kang hindi makalakad dahil may ugat daw na natamaan ng matusukan ng makalawang na bakal. Inaasikaso pa yung sa tetanus vaccine na pwede sa buntis. Hindi ko alam kung pwede ka na lumabas bukas o sa Monday. Nasaan si James? Ano ba nangyari sa'yo at napunta ka sa ganung sitwasyon? At ano rin yan? Bakit dala mo yung mga gamit mo? Hindi kumibo si Melody dahil ayaw niyang sabihin sa kanyang ama kung ano bang tunay na nangyari. Iniisip niya kasi na magiging katatawanan lang siya. Alam niyang sisisihin lang siya ng ama kapag nalaman nitong naghiwalay na silang dalawa ni James. Pero mukhang kahit na hindi na niya sabihin pa, alam na ni Romar ang nangyayari. Ang kanyang ama ang nag-asikaso sa kanya hanggang sa makauwi siya sa kanilang bahay. Hindi pa rin nagsasalita si Melody. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka ha. Nakakuha na rin ako ng vitamins mo. Sa ngayon, wag mo munang pilitin ng magkikilos dahil baka makaapekto rin yan sa anak mo. Hindi makatingin ng diretso si Melody sa kanyang ama. Bukod sa kirot ng kanyang binti, halo rin ang bagabag at inis na nararamdaman ng dalagita. Hindi niya akalain na ang kanyang ama pa rin ang mag-aasikaso sa kanya matapos niyang ipagpilitan na kaya na niyang mabuhay na wala ito sa piling niya. Isinumpa niya pa ito pero tila ba tumalbog sa kanya ang masamang hiling niya. Siya ang naghirap at hindi makalakad. Wala na rin sa kanya ang nobyo at talagang tinakasan na nito ang responsibilidad sa kanya. Hindi na niya alam kung itutuloy niya pa ba ang pagbubuntis o gagawin niya ang hiling ng ina at ni James na ipalaglag na lang ang bata. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin kumikibo ang dalagita. Ang kanyang ama at si Monica ang nag-aasikaso sa kanya kahit pasabihin niyang kaya na niya ang sarili niya. Isang gabi, nang dalhan ni Romar ng pagkain ng anak sa kwarto nito, kapansin-pansin na malalim ang iniisip ni Melody. Nak, kain ka na para makapagpahinga ka na. Mamaya lilinisan ko yung sugat mo. Oo nga pala. Bukas sasamahan ka na lang ng tita Monica mo sa center ha para sa check-up mo. Ipalalaglag ko na ang batang ito. Ha? Bakit? Ano ba yung naiisip mong bata ka? Bakit? Wala naman siyang tatay ah. Hindi ko rin naman siya kayang buhayin. Tapos tingnan mo, makakaya ko ba tong alagaan kung lumpo ako? Ayoko mahirapan ang anak ko. Alam kong ito rin naman ang gusto mo. Kahit na kailan hindi ako sumang-ayon sa ganyan. Kahit na alam kong bata ka pa, hindi kita kinumbinsi na ipalaglag mo yung bata. Walang kasalanan yan sa mga mali mong nagawa sa buhay mo. Kung sa tingin mong gusto kong mawala yan, sana nung pinagbubuntis ka ng mami mo, pumayag din akong magpalaglag siya nun. Katulad mo, ganyang edad ng mami mo. Gusto kanyang ipalaglag dahil ayaw niya pa magkaroon ng anak. Pero hindi ako pumayag. Kaya nung ipanganak ka, sa akin ka na talaga napunta. Unang araw mismo ng pagkasilang mo, iniwan ka na niya sa akin. Alam mo, sa totoo lang, sobrang hirap naman talaga maging magulang. Pero hindi ibig sabihin na kapag nahihirapan ka na sa ginawa mo, ang tanging paraan na lang ay alisin ang anak mo. Pero wala na siyang tatay. Ano,
lalaki siyang katulad ko na hindi buo ang pamilya? Magiging malungkot? Magiging nakakatawa? Sa totoo lang anak, ikaw lang ang nag-isip niyan sa sarili mo noon. Hindi dahil lumaki ka sa sirang pamilya, may kulang na rin sa pagmamahal na natatanggap mo. Pamilya lang ang hindi buo, pero yung binigay kong pagmamahal sa'yo, higit pa sa pagmamahal na kaya ko ibigay. Simula nung nahawakan kita pagsilang mo, doon ko naunawaan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging ama. Nung nakita kita, sinabi ko sa sarili kong gagawin ko ang lahat, maibigay ko lang sa iyo ang buhay na hindi katulad ng naranasan ko. Habang lumalaki ka, nakikita kong naghahangad ka ng buong pamilya na kahit anong pilit ko hindi ko maibigay dahil hindi na kami pwede ng mami mo. Kaya sa tuwing nagtatalo tayo, sobrang sama ng loob ko dahil ayoko nagagalit ako sa iyo eh. Dahil anak kita, mahal na mahal kita. Kung alam mo lang kung paano ako mag-alala sa iyo nung wala ka na sa poder ko. Dahil iniisip kong hindi mo kayang mabuhay nang wala ako eh. Hindi ka pa handa. Pero wala akong magawa dahil gusto mo maging malaya eh. At dahil mahal na mahal kita, hinayaan kitang matuto sa sarili mong desisyon. Anak, hindi pagkakamali ang bata na yan. Desisyon niyo yung buuin. Kaya hindi kailanman mababago ng pagpapalaglag mo ang nakaraan mo. Hindi ang bata ang hadlang sa buhay mo. Ikaw mismo dapat sa sarili mo ang nakakaalam kung paano mo haharapin ang resulta ng desisyon mo. Huwag mo ugaliing tumakbo at tumakas. Dahil sa ginagawa mo, pinapalala mo lang ang kalagayan mo. Pero hindi ko kayang bumuhay ng anak. Hindi ko kayang maging batang ina. Paano kung hindi ko kayang mapalaki ng maayos ang anak ko? Natatakot ako. Normal ang matakot, anak. Nandito si tatay. Kahit na kailan hindi kita pababayaan. Basta magpakatatag ka lang palagi, ha? Lalo pat magkakaroon ka na ng anak. Nakatitig lang si Melody sa muka ng kanyang ama. Walang kahit na anong galit at paninisi na mababaka sa mukha ni Romar. Dahil tanging pagtanggap at pagmamahal sa anak ang nais niyang ipakita. Dahil doon, unti-unting natauhan si Melody sa mga kasalanang nagawa niya sa ama. Hindi na niya napigilan pang maging emosyonal. Sorry, Tay. Sorry. Ang sama kong anak. Noon pa man, galit na galit ako sa'yo kahit wala ka namang pinakitang mali. Kahit na pagmamahal lang naman yung gusto mong iparamdam sa akin. Hindi ko man lang nakita yun. Pinagpilitan kong maging malaya at di ko inintindi yung paghihigpit mo sa akin. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit mo yun ginagawa. Dahil ayaw mong maulit sa akin yung nangyari kay Mami. Pero eto na nangyari na sa akin. Single mom na ako. Yung tatay ng anak ko, hindi nyo naging kasing responsible. Kakaiwas ko magkaroon ng asawa na malayo sa ugali mo. Napunta ako sa walang paninindigan. Sorry, Tay. Tapos, ilang beses pa akong humiling ng masama tungkol sa'yo. Tama ka nga. Kung wala ka, hindi ko kakayanin ang buhay sa mundong to. Sana, anak ko. Umiiyak ka na naman, oh. Okay lang yan. Dumarating talaga tayo sa punto na nagkakaroon tayo ng maling desisyon. Pero hindi naman ibig sabihin na yun na rin ang katapusan ng lahat. Malalaman natin kung gaano tayo magiging matatag kapag natuto na tayong harapin ang pagkakamali na nagawa natin. Sorry, Tay. Huwag mo kong iiwan na. Ikaw na lang ang kakampi ko. Hindi ko kakayanin kung wala ka. Oo naman, hindi mawawala si tatay. 2 na kayo ng anak mo ang baby ko.
Gagaling ka pa rin naman, hindi ka habang buhay na magiging lumpo. Sa ngayon, kailangan mo magpakatatag dahil kailangan mo maging malusog para maging malusog din ang baby mo paglabas. Kaya mo yan, ha? Big girl ka na dapat kasi magiging mami ka na. Nagkapatawaran ang mag-ama. Alam ni Melody na hindi sapat ang salita para maipakita niya ang pagsisisi sa mga nagawa niyang mali. Sa ginagawang pag-aalaga sa kanya ni Romar, doon nalaman ni Melody kung ano ba ang tunay na pagmamahal. Hindi niya kailangan hilingin ang buong pamilya dahil kaya namang ibigay ng kanyang ama ang mga pangangailangan niya. Naging maayos din sila ni Monica, lalo pat nakikita niyang maalaga rin ito sa kanya at kay Romar. Habang tumatagal at lumalaki na ang tiyan ng dalagita, nagiging maselan din ang kanyang pagbubuntis. Pero wala siyang ibang ginagawa kundi ang magpahinga at magpagaling. Kapag may pagkakataon, sinasamahan siya ng ama na maglakad-lakad sila sa tabing dagat. Nahihirapan pa rin si Melody humakbang at lumakad ng maayos, pero nakakaya naman niyang umusad sa tulong ng kanyang ama. Naging bukas siya para tanggapin ang mga payo ng ama dahil alam niyang lahat ng iyon ay makakabuti sa kanya. Hindi rin sa kanya pinaparamdam na malaking pagkakamali sa buhay nila ang kanyang anak. Dahil atat din ang ama na mahagkan ang kanyang magiging unang apo. Tignan mo to, anak. Di ba ang cute? Color pink tong mga binili ko. Yung ibang mga gamit ni baby, sa next sahod ko na bibilin, ha? Uunti-untiin natin yan. Salamat, Tay. Hindi mo talaga kami pinabayaan. Ready na lahat ng gamit ni baby. Siguro kung wala kayo, baka kahit isa dyan, wala akong nabili. Siyempre, dapat may mga gamit na si baby kasi ang hirap kapag wala. Naalala ko pa nung ipinanganak ka, naghanap pa kami ng damit ng baby. Kung kani-kanino ko lumapit para lang manghiram. Ayoko namang maranasan yun ni baby at Asha. Nakakatuwa naman. Feeling ko, paglabas ni baby, magiging lolos girl to. Naku, pagpapagalitan ko na tong anak ko, may tatakbuhan siya. May kakampi na agad. Nako, lugi na bigla ang anak kasi malamang mas kakampi na sa apo. Aba, dapat lang kampihan ng apo. Pero parehas lang din ang paghihigpit. Baka nga mas mahigpit pa, no? Siyempre, Tay. Hindi pwedeng mabuntis ng maaga. Naku, masasampal ko siya. Grabe ka naman sa anak mo. Oo nga po pala, may naging balita na po ako kay James. Ang sabi sa akin nung kakilala namin, nakita niya raw si James na may bagong asawa, pero matandang babae na raw. Hindi ko lang alam kung saan na yun nakatira. Baka yun na lang ang pinatulan niya, kasi kailangan nga ng pamilya niya ng pera. Lalo pat yung mga kapatid niya, maliliit pa. Tapos yung nanay niya, buntisin din. Naku, kawawa naman din yun. Yan ang mahirap talaga kapag nag-aanak ng walang plano. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, hindi pwedeng basta ka nalang maglalabas ng bata sa mundo. Lalo kung wala ka namang magandang plano kung paano mo siya bubuhayin. Ngayon ko lang po na-realize yung mga ganong payo niyo sa akin noon. Na dapat bigyan ko muna ng magandang buhay ang sarili ko. Dahil hindi ko mabibigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko kung pati ako nakalugmok sa kahirapan. Gusto ko po ulit sanang mag-aral, Tay, kapag nakapanganak na po ako. Gurado ka ba? Okay lang naman, total. May nakatabi naman akong pera para sa pag-aaral mo talaga. Salamat po, Tay. Ang swerte ko po talaga sa inyo. Tama ka nga po. Hindi lahat ng bata may bahay na matitirhan. Hindi lahat ng anak may amang responsable at hindi lahat kayang mag-aral. Kaya hanggat meron ako ng mga bagay na pinagdarasal ng iba, dapat ko itong pahalagahan. Ngayon, ang pangarap na aabutin ko ay hindi na lang para sa akin, kundi para na rin sa anak ko. Naging mas matibay ang samahan ng mag-ama. Ang ina naman ni Melody ay bibihira na lang niyang makausap dahil wala itong magandang naipapayo sa kanya.
May mga salita pa itong sinasabi laban sa kanyang ama na ayaw nang marinig pa ni Melody. Dahil hindi na ulit papangit ang tingin niya sa ama dahil lang sa panlalason sa kanyang utak ng kanyang ina. Naaalala niya rin kasi kung paano ba siya udyukin ng ina na patayin ang sarili niyang anak para lang magpatuloy sa pagiging buhay dalaga. Wala rin namang naibibigay na tulong sa kanya ang ina dahil takot ito sa kanyang asawa. Sa pagpapatuloy ng mga buwan, walang nakuhang paramdam ang dalagita sa ama ng kanyang anak, kaya tanggap niyang kinalimutan na sila nito. Dumating ang araw na nakapanganak na si Melody at nang unang beses niyang mahawakan ang kanyang anak, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Doon niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin ng ama, na sa kanya maiintindihan ng lahat kapag naging isa na rin siyang magulang. Naging katuwang ni Melody ang ama at ang madrasta sa pagpapalaki ng kanyang anak. Nang mag-1 taon na ang bata, saka siya bumalik sa pag-aaral. Gusto niyang makatapos para kapag nagkaroon siya ng magandang trabaho, maibibigay niya rin ang pangarap niyang buhay sa anak. Naging maayos na rin naman ang kanyang paglalakad. Hindi ito katulad noon na akala niya tuluyan na nga siyang malulumpo. Ang bilis ng panahon, ano? Ang laki na ng anak mo at ang kulit. 3 years old na agad si baby Atasha. Samantalang noon, bit-bit ko pa yan ng ganito. Ang liit-liit. Tapos laging lumulungan sa dibdib ko. Kaya nga po, Tay. Hindi ko rin agad na malaya na ganun pala kabilis lumilipas ang panahon, ano? Sa susunod niyan, kaming dalawa na ang mag-aaway dahil magiging makulit na siyang teenager na gustong gawin lahat ng naiisip. Naku! Nakakatakot na baka magmana sa akin yan. Attitude pa lang yan, kuhang-kuha na sa akin. Dapat yata ihanda ko na ang sarili ko. Kasi feeling ko, makikipagtalo lang ako sa sarili ko kapag kausap ko na ang teenager version ng anak ko. Ay naku, ayan nga ang dapat mong paghandaan. Sobrang sakit sa ulo kapag teenager na ang anak. Diyan nalalabas lahat ng puting buhok mo. Huwag naman sana akong isumpa ng anak ko, no? Dapat ipakita mo sa kanya kung anong masamang dulot ng pagsasalita ng masama sa kanyang kapwa. Dapat pangaralan mo siya. Ang panunumpa o paghiling ng ikapapahamak ng iba, maaaring magdulot din ng mas masamang bagay sa kanya. Dahil pwedeng sa kanya mangyari yung isinumpa niya sa iba. Totoo po pala talaga yung gano'n, ano, Tay? Kasi ako mismo ang nakaranas. Natakot na ako magsalita ng masama sa iba dahil nakakatakot na baka sa akin nga bumalik. Naaalala niyo po yung sinumpa kong malumpo kayo? Tapos ako pala yung nalumpo? Ang hirap. Yun na nga ang sinasabi ko. Ang anumang hiling mong maranasan ng iba, siya namang mararanasan mong higit pa. Hindi nakabubuti sa iyong pagsumpa dahil ang dila natin may kapangyarihang makasakit ng iba. Unang sarili natin, kaya dapat palaging isipin ang lumalabas sa bibig dahil mahirap kapag ikaw ang binalikan ng sumpa. Nagbigay ng magandang payo si Romar sa kanyang anak na siya namang buong pusong tinanggap ni Melody. Simula nang matanggap ni Melody ang mga payo ng kanyang ama, napansin niyang nagiging maayos na ang kanyang buhay. At ang mga napagdaanan niya ay magiging malaking parte ng kanyang hinaharap at kung paano nga ba niya palalakihin ang kanyang anak. Unti-unting natuto sa buhay si Melody sa gabay din ng kanyang ama. Doon niya nalaman na mahirap ngang magpalaki ng anak at kung paano siya umasta noon ay isa nga siyang sakit ng ulo ng ama. Sa paglipas ng panahon, nakapagtapos na ng pag-aaral si Melody. Nagkaroon siya ng magandang trabaho kaya naibibigay na rin niya ng paunti-unti ang pangarap niyang buhay para sa anak. Minsan na ring nagtagpo ang landas nila ni James pero hindi sila nakapag-usap tungkol sa kanilang anak dahil umaasta rin naman si James na wala silang nabuo noon. Wala na rin namang pakialam pa si Melody dahil para sa kanya, hindi na kailangan ng anak niya ng tatay.
Sapat na siya na lang ang magpalaki rito. Hindi niya ikinahiya na maging isang single mom. Dahil katulad ng kanyang amang nagtaguyod sa kanya, hindi nagiging kabawasan sa bata ang pagkakaroon ng iisang magulang. Lalo na kung maibibigay naman niya ang lahat ng pangangailangan. Hindi rin naman naging sarado ang puso ni Melody kung sakali man na makakakilala siya ng ibang lalaki na siyang magmamahal sa kanya. Pero ang palagi niyang iisipin ay ang kalagayan ng kanyang anak. Bago siya mahalin ng lalaki, dapat mahal din nito ang kanyang anak. Ganon ang natutunan niya sa kanyang ama. Dahil hindi naman nagmahal ang kanyang ama ng ibang babae na hindi rin siya tinanggap. Maraming natutunan si Melody sa kanyang pinagdaanan. Tunay nga na hindi madali ang magbuntis sa murang edad. May pangarap na nasisira at napakahirap magpalaki ng anak. Kung walang tumulong sa kanya, alam niyang hindi niya kakayanin ang lahat. Kaya lagi niyang sinasabi sa mga kabataang mapupusok na ang pagbuo ng bata ay hindi biro kailanman, na ang pagmamahal ay hindi magiging sapat. Kailangan maging responsable sa desisyong kanilang pinipili. Dahil kapag nakabuo na, hindi na madaling makatakas. May dahilan kung bakit naghihigpit ang mga magulang. Tandaan na ang mga magulang ay nagbibigay ng payo, hindi para hadlangan ang kalayaan ng kanilang mga anak, kundi upang ingatan sila laban sa maling desisyon na maaaring magdulot ng mabigat na responsibilidad. Ang pagsunod sa iyong magulang ay pagsalba sa iyong kinabukasan. Ayaw lang din nilang danasin mo ang maling desisyong kanilang napagdaanan noon. Kayo, mga apo, ano ang opinyon nyo sa naging buhay ni Melody? May nakaranas ba sa inyo na mabuntis sa murang edad? Ano naman ang inyong maibabahaging payo para sa mga kabataang mapupusok at tingin nila ay kaya na nilang bumuo ng isang pamilya? Nais kong marinig ang inyong opinyon at natutunan sa ating bagong kwento. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Caroline Aporto, Jen 1219, Jonaline Condes, Jenny Suzuki, Julieta Ortega, Janet Singson, Blessy May, Assorted Love Hurts KSA, Wilda Rodriguez, My Honey 23, Iya Domingo, Miko Win Mark Cabrera, Charmaine Montilla, Basanta Mila, Perlin Nicor. Salamat sa pakikinig nyo, Min Ping, Marjorie Dequila, Nor Pontinuela, Cherry Fe de Alagdon, Art Ian Bensorto, Hathor and Yuki, The Fantastic Bullies, Miss OBR Travels, I Love Traveled, Romina Buado from Marikina, Lydia Lopez, Rachel Whitney, Marilor Guevara, Snow Cabanilla, Comega Mix, Noemi Kiambao at kay Angelica Degano Talanya at kay Sis Canchelin Canillo Obina ng Candelaria, Quezon. Lilian Del Rosario, kumusta kayo? Ami Yong, Chambu Diday, Loren Perez, Inang Ausa at sa Satrain family, Rosaura Delgado, Charmaine Angke, Florita Gapan, Cram Marker, Supladang Pasaway, Nancy Makasakit, Crisialin Ace Veloso, Alvin Ranera, Sheila Lagrama, Cinderella Gutierrez, Noemi Garcia Pabunan, Filipina Palsario. Shout out sa inyo, Jeneline Pajarito, Rose Guevara, Jessa Jacob, Ludet Alfabete, Emelita ng Taguig City, Ami Bug, Board Yarn, Raylin Santillan, Aimee Venzon, Sub Story, Jennifer Deginon, Jaime Constantino,
Riz Magante, Abelita Jade, Gia Gigi. Shout out din sa inyo, Roslyn Mangilin, Florence Joyce Feras, Estely Reyes ng Marikina City, Jenny Lynn Oruga, Danilo Candido Jr., Abigail, Chris Alcantara, Marco Nanes at kina Kuya Dennis, Jay, at Lucky Pontipedra ng Pakil, Laguna, Roda Bieri, Thelma Salazar, Josefina Fuelias, Yang 79, Hernando Po Jr., Sonia S., Susie. Maligayang pakikinig sa inyo, Hazel Fiesta, Liza Agodo, Lorraine, Elizabeth Dunca, Roxanne Gaudicos, Angeline Gahelonia, Chloe Abalos, Annalisa Malatbalat, Sofia Moralio, Sydney Crosswind, Beth, Era Sera, My Haven and Stitch, Roy Lacandalo, Lucky Nanay at sa Balota family ng Caloocan. Maria Lina Kagawa, Avic Fernandez, Girly Satur at sa lahat ng taga-Siling Department ng Cosmo Malvar, Batangas. Belated happy birthday din nung August 20 kay Clay Ann ng Line 1. Nelly Pondok, Gami Ramos, Maria Victoria Matalote, Nora Mejia, Charlene Togores, Artemio Oyan, Lisel Christmas, Michelle Andales, Rubina 266, Letty Joachim, Brents Recto, Mea Espiritu, Gemstone Claro, Pureza Tagiwalo, Alma Naong, Grace Maniego, Maria Benitez, Mel Santarita, AJ Chua ng Subic, Sambales, Honey Faith Gregory, Hayashi J. Megan, Sheena Enriquez, Pamela Agasang, Lovely Rose Roa at sa kanyang napakagandang anak na si Princess Rain Roa Alawami. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.